Sa nakaraang kwento natin ay binabalak ng mga kumag na mga barumbado na mga manlalaro na pagkaisahan si Yonwoo. At sa pagpapatuloy ng kwento, ipinaliwanag naman dito na ang sandatang Vigrid ay isang orihinal na sandata na naranasan na ang maraming digmaan at ginamit ito ng mga alamat at mga bayani o transcendente na mandirigma. Kahit na marami sa abilidad ng espadang ito ang naselyuhan pagtapos nitong maging isang demonic sword ay ang natira namang abilidad ng espadang ito ay lubhang napakalakas din. Kaagad naman inactivate ni Yonwoo ang kasanayan ng kanyang espada na tinatawag na Blessing of the Sword at bigla namang lumiwanag ang kanyang espada at naglabas ito ng napakalakas na kulay itim na aura at habang nagaganap yun ay napapatakip na lang ang ibang manlalaro sa kanilang mga tainga. Ang Blessing of the Sword na kasanayan ng espada ay ang puot at galit ng huling gumamit ng espadang ito ay yun ang dahilan kung bakit ang blessing ng espadang Vigrid ay napalitan ng sumpa. Nang mabasa yun ni Yonwoo ay naalala niya naman ang sinabi ni Kon sa kanya na ang espadang ito ang pangunahing layuning makuha ni Kon at Doyle. Ipinaliwanag naman sa kanyang sistema na ang kapangyarihan ng itim na aura ay mas mapapalakas pa kapag mas madami ang kanyang makakalaban o mas malakas ang kakaharapin niyang kalaban kaysa sa kanya. Naalala niya naman ang sinabi ni Kon at Doyle sa kanya na dahil malakas sina Fante at Edora ay mas lalagpasan ng espadang Vigrid ang lakas nila kapag nagkaharap sila. Nagsalita naman si Doyle at dagdag niya na tutulungan siya nitong mas mapalapit ang gap ng lakas kina Fante at Edora. Sa isip-isip naman ng ating bida na ito ang paraan ni Kon at Doyle upang makahabol sa magkapatid. At dito hinihintay niya lang na makamit ng itim na aura ang limitasyon nito at kapag naabot naman ang limitasyon ng itim na aura ang limitasyon nito ay mas papalakasin niya pang lalo ito sa pamamagitan ng paglagay niya ng mga nakolekta niyang kaluluwa. Maya-maya pa ay naabot na ng itim na aura ang limitasyon nito at hinaluan niya na rin ng itim na kaluluwa ang itim na aura na inilalabas ng kanyang espada at ramdam naman ito ng mga mangmang na mga manlalaro ang bagsik ng kapangyarihan ng ating bida. At hindi na nagsayang ng oras pa si Yonwoo at kaagad siyang sumugod sa mga mangmang na manlalaro at nang makita ng manlalaro na papalapit na sa kanila ang ating bida ay hindi naman maipaliwanag ang takot na nararamdaman nila. Bigla namang nagpakawala ng pag-atake si Yonwoo at inuna niya ang kalbo at mga kasamahan nito. Dahil sa pag-atake ni Yonwoo ay napuno naman ang paligid ng alikabok at wala namang magawa ang mga natitirang mga kumag na manlalaro. Masayang-masaya pa ang isang ito aniya na himalang nakaligtas pa siya subalit pagka wala ng usok ay bigla na naman itong natakot dahil nakita niya na tumitingin sa kanila si Yonwoo. Naisip ni Yonwoo na kung sina Kon at Doyle ang humahawak ng espadang ito ay natitiyak niya na magpo-focus lamang sila sa blessing ng espada subalit mayroon pang ibang opsyon. Tiningnan niya naman ang patay na katawan ng mangmang at dito mayroong lumalabas na kulay berde sa katawan ng mangmang na ito. Mabilis namang kumalat ang berdeng kulay na nagmumula sa katawan ng mangmang at nagtataka ang mga manlalarong nakapaligid sa mangmang. Nakakaramdam naman ng kakaibang pakiramdam ang mga manlalaro sa berdeng lumalabas sa katawan ng bangkay at huli na nilang napagtanto kung ano ito. Ang tawag naman sa kulay berdeng yun ay ang tinatawag na blessing contagion. Ipinaliwanag dito na ang huling biktima na matutamba ay ipapasa nila ang sumpa sa kalapit na mga kalabang manlalaro. At kapag nahawa na ang mga malapit na manlalaro ay agarang bababa ang kani-kanilang depensa at babagal ang kanilang paggalaw. Ang ibang kakayahan naman ng espadang tinatawag na Vigrid ay selyado pa. Nang mahawa na ang mga manlalarong ito ay hinahawakan naman nila ang kanilang mga leeg at nahihirapan na silang huminga at napasigaw naman sila na kung ano bang klaseng sumpa ito. Hindi naman sila binigyan ng pagkakataon ni Yonwoo at kaagad siyang sumugod at hinawakan niya ang ulo ng isang manlalaro upang atakihin at nang walang ano-ano inubos niya ang mga kumag na nagtipon-tipon upang kalabanin siya ng walang kahirap-hirap sa maikling oras lang. Pagtapos ng kanyang pag-atake ay sa isip niya naman na naubos niya na ang mga pipitsuging manlalaro at kaagad niya namang tinignan ang lokasyon ni Edora dahil ayon pa sa kanya ay ito na ang kanyang isusunod. Pinagmamasdan niya namang mabuti si Edora at maya-maya pa ay bigla na lamang dumating si Fante at hinarangan si Edora habang tumatawa pa siya at sinabi niya na yan ang kanyang ibig na sabihin. Masayang-masaya naman si Fante na umaapoy pa ang mata sabay sabi niya na ito talaga ang kanyang hinihintay dahil ayon pa sa kanya na gusto niya ng totoong laban hindi lang ang kumpol ng manlalarong puro mga mahihinang nilalang. Humingi naman siya ng permiso kay Edora na kung pwede ba siyang makipaglaban. Tinanong naman siya ni Edora na kung kailan pa ba siya humingi ng permiso sa kanya sa kanyang gagawin.
Napahawak na lang sa kanyang batok si Fante at sinabi niya na alam niya subalit hindi na siya pinatapos magsalita ni Edora dahil alam niya na ang ibig sabihin nito at sinabi ni Edora na hindi niya na siya guguluhin sa pagkakataong ito. Dahil sinabi ni Edora kay Fante na hindi na siya makikisali sa paglalaban nila ay hindi naman masukat ang saya sa kanyang mga mukha subalit bigla siyang sinabihan ni Edora na kailangan niyang iwanan yan dito. Napahawak na lang si Fante sa kanyang batok sabay abot niya sa pinagsamang token at sinabi niya habang iniabot ito kay Edora na muntik niya nang makalimutan. Kinuha naman ito ni Edora at pagkakuha niya ay umilaw naman ang token at na-update na naman ang talaan ng ranggo at kasalukuyang nangunguna na naman si Edora na mayroong 120,230 na puntos ng kasikatan subalit nawala naman sa pagiging top si Fante sa kadahilanang ibinigay niya kay Edora ang kanyang token. Hindi naman makapaniwala ang ibang manlalaro na ibinigay ni Fante ang kanyang token na lagpas sa 60,000 sa kanyang kapatid at may napatanong pang isang manlalaro na hindi biro ang kanyang pinagdaanan at dumaan pa siya sa impyerno makolekta lang ang mga token na yon. Narinig naman ni Fante ang mga pinagsasabi ng ibang manlalaro at minungkahi niya sa mga ito na huwag nila silang ipagkumpara sa kanila dahil napakalayo ng kanilang diferensya sa kagaya nilang mga tanga. Sa isip-isip naman ni Fante na nasasabik siya na makalaban sa buong lakas niya. Kaya naman hindi na siya nagsayang ng minuto pa at kaagad siyang naghanda ng pag-atake at habang naghahanda siya ay pinagmasdan naman siya ni Yonwoo at sa isip-isip niya naman na sa lahat ng Horn Tribe ay ang Changram na pamilya lamang ang may sekretong kasanayan na tanging maipapasa lamang sa pamamagitan ng kanilang dugo. At dito nagpalabas ng dilaw na kidlat si Fante at alam naman na ni Yonwoo ang kasanayan na ito na tinatawag na Lightning Feasts. Agara namang sumugod si Fante at habang papasugod siya ay sinigaw niya naman na kailangan niya lang maibalik ulit ang kanyang puntos ng kasikatan. Nang malapit na siya kay Yonwoo ay sinisigaw niya naman ang puntos ng kasikatan at ngumiti. Inactivate naman ni Yonwoo ang kanyang kasanayan na tinatawag na Blessing of the Sword at lumabas ang itim na aura sa espadang Vigrid at nagsalpukan na nga sila ng pag-atake sa isa't isa at nahati ang kanilang kapangyarihan sa gitna dahil kahit na mas malakas si Fante sa kanya ay natutumbasan ang lakas nito ng kanyang espada na Vigrid. Nang masalag nila ng parehas ang pag-atake ng isa't isa ay nagkalat naman ang maliliit na particles sa paligid at pinuri naman ni Fante si Yonwoo at ngumiti ito sabay sabi niya na malakas daw si Yonwoo para mas alag ang kanyang pag-atake na kidlat. Bakas naman sa mukha ni Fante ang saya at tumawa ito at inanyayahan niya si Yonwoo na ulitin nila yon. Hindi na nagsalita ang ating bida bagkus ay itinusok niya ang kanyang espada sa bato at nagpalabas ito ng sabayang pag-atake. Huli namang napagtanto ni Fante na ang pag-atake ni Yonwoo ay lubhang napakadelikado at dahil sa bilis ng pag-atake ay hindi naman siya nakaalis sa kanyang kinatatayuan at napasalag na lang siya subalit napinsala pa rin ito at tumalsik ang kanyang dugo. Habang sinasalo niya ang pag-atake ni Yonwoo ay hindi naman siya makapaniwala dahil ayon pa sa kanya na isinilang siya sa maharlikang pamilya at natutunan niya ang maraming teknik sa pakikipaglaban at mas pinataas niya pa ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagkonsumo ng core ng Akashic Snake subalit hindi niya inaakala na nagagawa siyang mapa-address ng pag-ataking iyon. Pagtapos ng pag-atake ay samuka naman siya ng dugo dahil sa lakas ng pag-atake na kanyang natamo. Pinunasan niya naman kaagad ang dugo at ngumiti na parang walang nangyari at sabay sabi niya na upang maging susunod na hari siya itinuro ng kanyang ama sa kanya na wala sa kanilang bokabularyo ang sumuko. Nang makita ni Yonwoo ang reaksyon ni Fante ay nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung nakukuha pang tumawa ni Fante sa kabila ng natamo nitong pinsala. Naghahanda na ulit ng pag-atake si Fante at isinigaw niya naman na ang kasanayan na ibinigay ng kanyang ama sa kanya ay ang tinatawag na King's Rule at para mapatunayan niya ang karapatan niya na magmana ng trono at bigla na lang siyang nagpalabas ng napakalakas na kidlat na bumabalot sa buo niyang katawan at maging sa paligid. Napangiti naman si Fante at sa isip-isip niya na nagsisimula na siyang masiyahan sa mga nangyayari at agara naman siyang sumugod na nakangiti at sa isipan niya na hindi niya inaasahan na makakaharap siya ng kalaban na malakas. Pagkasuntok ni Fante ay sinalag naman kaagad ni Yonwoo ang kanyang pag-atake at hindi pa nakontento si Fante at sunod-sunod niyang inatake si Yonwoo subalit madali lang nasasalag ng ating bida ang pag-atake nito gamit ang kanyang espada na Vigrid. Samantala si Edora naman ay wala man lang kareaksyon na pinapanood ang paglalaban at maya-maya pa ay bigla na lang umilaw ang kanyang dilaw na mata na parabang sinusuri niya si Yonwoo. At dito umatake si Fante subalit naiwasan naman yun ni Yonwoo at kaagad siyang tumalon upang maiwasan ang pag-atake ni Fante.
Habang nasa ere ang ating bida ay sa isip-isip niya naman na ang pag-atake ni Fante ay dahilan kung bakit binalutan ng alikabok ang paligid. Naisip niya rin na sa ngayon ay hindi na niya matukoy kung saan magmumula si Fante, subalit ayon pa sa kanya na hindi rin naman makakakita si Fante ng kanyang lokasyon, ngunit hindi na niya napansin na nasa likuran niya na pala ito at ngumingiti. Nagulantang naman siya dahil huli na niyang nalaman na nasa likuran niya na pala si Fante, at nang walang ano-ano'y bigla siyang sinuntok sa kanyang tiyan at sunod-sunod itong pinaulanan ng suntok ni Fante, at dahil sa lakas ng pag-atake ni Fante sa kanya ay bumuga naman siya ng dugo at nawala ng malay, at habang pabagsak sila sa lupa ay hinawakan naman ni Fante ang kanyang ulo at maglulunsad siya ng pinakamalakas niyang pag-atake, sabay sabi niya na ito na ang katapusan niya. At dito sinabi ni Yeonwoo na ito sana ang mangyayari sa kanya, subalit mayroon pa siyang sekretong skill na hindi niya pa nasusubukan kailanman. At ang sekretong kasanayan niya ay ang tinatawag na foresight. Bago pa man siya tumungo sa Block G ay pinag-aralan niya muna ang detalye ng kanyang kasanayan na foresight, at nang mapag-aralan niya ang kasanayan na ito ay nakaramdam naman siya ng kaginhawaan, at dito ang kanyang kasanayan na ito ay tinatawag na foresight na espesyal niyang kasanayan. Ang kakayahan naman ng kasanayan na ito ay makikita niya ang mangyayari sa hinaharap. Ang haba ng kanyang makikita sa pamamagitan ng foresight ay nakadepende sa taglay niyang magical power. At kung magagamit niya man ang kasanayan na ito ay makakaranas siya ng matinding sakit ng ulo at hindi makapag-isip ng maayos bilang parusa sa paggamit ng kasanayan na ito. Habang binabasa ni Yeonwoo ang kasanayan niya patungkol sa foresight ay napaisip naman siya na sayang lang ito kung hindi niya magagamit. Sa isip-isip niya naman na mapapakinabangan niya ang kasanayan na ito kahit na limitadong oras lang ang makita niya na maaaring mangyari sa hinaharap. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na sino ba ang mag-aakala na makakakuha siya ng kagaya nitong kasanayan niya. Sa kanyang karanasan noong nagsusundalo siya ay mayroong mga hindi inaasahang pangyayari na nagresulta sa pagkawala ng buhay ng mga sundalo. Kaya naman naisip niya na kung makikita niya ang hinaharap kahit ilang segundo lang ay tiyak siya na masasagip nito ang kanyang buhay, subalit kung may kukumpara ito sa panandaliang gamit ay siyang lakas naman ng pagkonsumo ng mana ng kasanayan na tinatawag na foresight. Ang foresight ay ilang segundo lamang ang makikita sa hinaharap, at sa bawat segundo na magagamit ito ay malaki naman ang mababawas nito sa kanyang mana. Maaaring 2/3 ng mana ang makakaltas sa kanya kapag gagamitin niya ang kasanayan na ito. Naisip niya naman na sa kasalukuyan ay hanggang sa 5 segundo lamang na mga larawan ang kanyang makikita. Ang pinuproblema niya lang ay kung kailan niya ito pwedeng gamitin, dahil ayon pa sa kanya na mahirap timing ang kasanayan na ito sapagkat hindi niya alam kung kailan manganganib ang kanyang buhay. Naiisip niya naman na 3 segundo lamang ang kanyang gagamitin sa kasanayan na ito sa kadahilanang malakas ito sa mana, ngunit kailangan niya pa ring i-analisa ang sitwasyon ng paglalaban at magdesisyon kapag nakaharap na siya ng kalaban, dahil ang kasanayan na ito ay mas mahirap pa palang gamitin higit pa sa kanyang inaasahan. Sumagi naman sa kanyang isipan ang katanungan na kung ano ba ang mangyayari kapag ginamit niya ang foresight na lagpas pa sa kakayahan ng kanyang katawan. At kung mabigo man ito ay natitiyak niya na mahahantong din siya sa kamatayan. Bumalik naman ang eksena sa paglalaban nila, at dito habang pinapaulanan siya ni Fante ng suntok ay nasisalag niya naman ito, at sa isip-isip niya naman na ang pagsugal niya kanina ng kanyang kasanayan na foresight ay mas maganda pa pala kaysa sa kanyang inaasahan dahil nagawa niyang makita ang susunod na mangyayari. Kaya naman pagka-atake ni Fante sa kanya ay kaagad naman siyang tumalon kagaya ng nakita niya sa kanyang foresight na kasanayan, at dito nasa ere na siya at napuno na ng alikabok ang paligid, at sa isip-isip niya na gagamitin niya ang oportunidad na ito na ibinigay na impormasyon ng kanyang kasanayan. At dito kagaya nga ng kanyang nakita sa kanyang foresight ay nasa likod niya na si Fante na nakangisi, habang si Yeonwoo naman ay pinaplano niya na sa pamamagitan ng kanyang dragon eyes at pagpapalakas ng kanyang pandama ay magagawa niyang palakasin ang kanyang katawan. At dito ginamit niya ang kanyang Shanpo upang mas mapabilis ang kanyang paggalaw, ay nagulat naman si Fante dahil hindi niya inaasahan ang bilis ng ating bida. Kaagad namang hinawakan ni Yeonwoo ang kamay ni Fante at inilagay ito sa likod niya dahilan nang hindi na siya makagalaw, at sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ilalabas niya ang kanyang kasanayan na magic circulation sa pinakamalakas na kapangyarihan nito. Subalit nakangiti namang sinabi ni Fante na katapusan niya na habang papaatake siya, at nang sumuntok na siya ay walang hirap lang itong iniwasan ni Yeonwoo, sabay sabi niya na tama siya na katapusan niya na para sa kanya na siyang ikinagulat naman ni Fante.
At kaagad nag-counter ng pag-atake si Yonwoo at napabuga na naman ng dugo si Fante dahil sa lakas ng pag-ataking binitawan ni Yonwoo at hindi na binigyan ng pagkakataon ni Yonwoo si Fante at kaagad niyang inactivate ang kanyang kasanayan na Blessing of the Sword sabay atake niya kay Fante. Napasigaw na lamang si Fante ng napakalakas dahil sa sunod-sunod nitong natatamong pinsala sa kanyang katawan at nawalan ito ng malay. Hindi na nagsayang ng oras pa si Yonwoo at kaagad siyang bumaba mula sa taas at habang papababa siya ay sa isip-isip niya na sa natitirang segundo ay pupunteryahin niya ang pinakahuli niyang layunin na si Eudora. Nang makita ni Eudora na papalapit sa kanya si Yonwoo ay kaagad niya namang binunot ang kanyang espada at sinalag niya ang pag-atake sa kanya ng ating bida. At habang sinasalag ni Eudora ang kanyang pag-atake ay sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang kanyang nakita sa kanyang foresight ay ang susunod na mangyayari at kaagad niya namang hinagis ang kanyang punyal patungo kay Eudora at nakita niya sa kanyang foresight na tatamaan ito sa leeg at dahil sa nawalang dugo nito mula sa kanyang pag-atake ay mawawala ng malay si Eudora. Subalit ang kanyang itinapo na punyal ay sinalag lamang ni Eudora nang walang kahirap-hirap gamit ang kanyang espada at ang kanyang punyal ay lumihis ng direksyon. Nagtataka naman si Yonwoo dahil nagawang mas alag ni Eudora ang kanyang pag-atake dahil ayon pa sa kanya na wala naman siyang nagawang mali at kaagad niyang inatake si Eudora. At habang inaatake niya ito ay hindi niya namang maiwasang mapatanong sa kanyang isipan na kung bakit iba ang nangyayari ngayon kumpara sa nakita niya sa kanyang foresight na kasanayan. Sunod-sunod niya namang inatake si Eudora subalit walang hirap lang itong sinasalag ni Eudora nang wala man lang kare-reaksyon sa kanyang mukha. Pagtapos ng pag-atake niyon sa kanya ay mayroon naman siyang sinabi na kung ano at bigla siyang naghanda ng isang pag-atake at nang walang ano-ano'y binitawan niya na ang kanyang pag-atake patungo sa ating bida at nang makita yun ni Yonwoo ay kaagad naman siyang naging alerto at gumawa ng pagsalag ng pag-atake ni Eudora sa kanya. Pagkatama ng pag-atake ni Eudora ay napuno naman ng alikabok ang dinaanan ng kanyang pag-atake at mabuti na lang nasalag ni Yonwoo ang pag-atake na yon. Sinabi naman ni Eudora kay Yonwoo na malakas ito at hindi pa siya nakontento sa kanyang sinabi at sinabi niya na napakalakas niya. May naisip naman si Yonwoo na dahilan kung bakit nagbago ang pangyayari na nakita niya sa kanyang foresight na kasanayan at naisip niya na ang dahilan kung bakit nag-iba ang pangyayari ay ang mga mata ni Eudora. Tiningnan niya naman ang mata ni Eudora at sa isip-isip niya na kung anuman ang tinatago ni Eudora ay natitiyak niya na kaya nitong makita ang foresight na kanyang kasanayan. At dito ipinaliwanag na ang kasanayan na taglay ni Eudora sa kanyang mga mata ay tinatawag na insight. Ang kakayahan ng kasanayan na ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang kakanyahan ng isang bagay na madaling makasira sa kanyang kalaban. Kagaya ng natanggap ni Fante ng kanyang kasanayan na tinatawag na Lightning Fist at ganun din si Eudora ay nakamana ng isang sekretong kasanayan bilang parte ng pamilyang Changram. Subalit dahil mahirap matutunan ang kasanayan na insight ay si Eudora ang nakatanggap ng kasanayan na ito. Ang insight na kasanayan na taglay ni Eudora ay isang napakapambihirang kasanayan na siyang tumulong naman sa magkapatid upang panatilihing nangunguna o pumapangalawa sila sa ranking sa bawat tutorial. Ang insight ay nakakakita ng katotohanan kaya naman ang gumagamit nito ay inaanalisa muna ang sitwasyon bago pa man ito kumilos ng walang ikinakabahala sa pag-atake ng kalaban. Kaya naman napagtanto ng ating bida na walang pakinabang ang kanyang foresight sa harap ni Eudora. Naisip naman ni Yonwoo na nakalipas na ang kanyang 3 segundo at kaagad naman siyang tinanong ni Eudora na kung may balak ba siyang magpatuloy pa. Ibinalik na ni Yonwoo sa lalagyan ng kanyang espada sabay sabi niya na hindi na siya magpapatuloy pa dahil hanggang dito na lamang ang kanyang makakaya. Pinuri naman siya ni Eudora at sinabi niya na matalino ang kanyang pagpapasya na hindi na magpatuloy pa at dagdag niya pa na napakalakas niya para harapin ang maraming kalaban kasama na ang kanyang kapatid na si Fante. At ayon pa sa kanya na ito ang kauna-unahan niyang nakatagpo ng kagaya niyang malakas at dagdag pa niya na wala naman siyang pakialam kung hindi siya ang manguna subalit mayroon din silang sariling rason kung bakit nila kailangang manguna sa tutorial na ito. Tinanong naman siya ni Yonwoo na kung ano ba ang rason kung bakit siya naniniwala sa kanya na sumuko na siya. Nagtataka naman si Eudora kung ano ang ibig na sabihin ng katanungan ni Yonwoo sa kanya habang si Yonwoo ay mayroon kinukuha at nang makuha niya na ay bigla niya naman ipinakita ang 4 na pirasong pinagsama na token. Wala namang kaedi-ideya si Eudora sa ipinakita ng ating bida at maya-maya pa ay tiningnan niya ang kanyang mga token at pagkatingin niya ay wala na ang mga ito sa kanyang tagiliran. Tinanong naman niya si Yonwoo na kung paano niya nagawang kunin ang kanyang mga token.
Kinonfirma naman ni Yeonwoo na ang kanyang mga mata ay nakikita lamang nito ang maaaring mangyari kapag nasa paligid niya lamang. Nanlaki naman ang mga mata ni Eudora dahil alam ni Yeonwoo ang kanyang kasanayan. Naalala naman ng ating bida ang pagbato niya ng kanyang punyal na nagawang salagi ni Eudora, subalit ang tunay na punterya nito ay ang mga lubid na nasa tagiliran ni Eudora na dahilan naman ng pagkalaglag ng token nito. Labis namang nadismaya si Eudora sa kanyang kapalpakan dahil sa isip-isip niya na nag-focus lamang siya sa bagsik ng pag-atake nito at hindi niya namalayan ang nangyari. Sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na siya na ang bahala sa mga token niya at aalagaan niya ito. Na-update na naman ang talaan ng ranggo ng tutorial at dito nangunguna na naman ang ating bida na mayroong 510,579 na puntos ng kasikatan habang si Eudora naman ay bumalik ulit sa 60,000 ang kanyang puntos ng kasikatan. Napanganga na lamang ang mga manlalaro kasama na ang kalbo dahil hindi nila akalain na mangyayari ang ganoong bagay. Mangunguna pa rin naman si Yeonwoo kahit na hindi niya kunin ang mga token ni Eudora. At dito binansagan siyang The Hoarder na isang mandaragit na naglalaro lang upang makaimbak at monopolyohin ang lahat-lahat. Hindi na nagsayang ng oras pa si Yeonwoo at kaagad niyang inactivate ang kanyang kasanayan na tinatawag na Shanpo habang si Eudora naman ay sinabihan niya pa si Yeonwoo na hintay muna subalit hindi ito nakinig sa kanya at naglaho na lang bigla na parang bula. Labis naman ang galit na nararamdaman ni Eudora dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay natalo sila sa tutorial. Nanggigil naman siya at maya-maya pa ay napahawak na lang siya sa kanyang pisngi sabay sabi niya na napakakul ng lalaking iyon habang namumula ang kanyang mga pisngi. At dito umuupo sa bato ang ating bida at naghihintay hanggang sa matapos ang oras sa tutorial. At nang matapos na ay tumayo naman siya at sa isip-isip niya na maraming oras ang lumipas at lumabas sa kanyang sistema na ang lahat ng manlalaro ay ipapatawag sa waiting area at nagbabala ang sistema na mag-ingat sa impact ng transportasyon. At nang walang ano-ano'y nakarating na ang lahat ng manlalaro sa waiting area ng ilang saglit lang. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.